Larga uli. Hello guys, ayan. Hapon na, good afternoon. Markado pa yung ano ko. Hairnet sa ano, pumasok kasi ko eh. Sunday, meron kaming ano, brunch buffet para sa Mother's Day. So, happy Mother's Day uli. Although late yung Mother's Day natin dito syempre. Tsaka hindi, itong ma-upload to behind na. So, punta kami ng Costco. Kasi sabi niya, ano raw gift gusto ko. Wala naman akong kailangan. Sabi ko, sige, mag-Costco na lang tayo. Yeah. Okay na ako doon. Happy na ako doon. Wala naman akong kailangan talaga. Kaya magko-Costco muna kami. Malay mo, doon ako marami makita. Walang kailangan pagdating na makikita na kung ano-ano. Hindi, marami naman kasi mga basic na kailangan talaga. Tsaka yung mga pang ano ba, yung pang labas-labas lang. Mga jogging pants, sweatshirt. Yun ang masarap Wala na. na siguro doon kasi laging advance yung ano nila eh. Tsaka hindi, yung mga t-shirt. Kahit yung mga t-shirt ba, lalo summer na, malapit na mag-summer. Yun, Costco na kami. Costco. Punong-puno ang layo ng naparadahan namin. Sara mo naman. Sunday kasi kaya ang daming tao. Swerte yan sa parking. Jackpot isa ang lapit. Ubusan ng cart. Umalis siya para maghanap ng cart. Oh my gosh. Talaga kasi wala lamang cart sa loob. Saan nakarating ang aking asawa? Grabe, daming tao. Kasi makikipag-agawan ka ng cart. Pag nababagal-bagal ka, wala ka talaga na makukuha. Parang mahuhulog eh, no? 59. Kailangan niya magsa-summer na. May inap naman tayo electric fan, di ba? Kaso may bisita tayong darating. Dami ka. July 1, nakalabas ay mga pang Canada na ano. Jacket. Ha? Nalimutan mo, dear. Ang bata to eh. Bata ba yan? Kids size. Sabi ko ganda ng kulay eh. Kids size. Doon pala ako sa pang babae. Nandun Tommy na to eh. Sweatshirt. Mahirap mamili ngayon. Siksikan talaga eh. Kaya may mga nakuha na ako. Skirt. Ito pa. Kanik-kanik t-shirt. Ito dear. Ayaw mo na gantong tela. Ay, pambata pala. Pag andito na. Ito lang ata yung parte na ano no. Wala masyadong tao. Pagdating doon sa may mga damit, sa pagkain. At sa mga tools wala. Walang windshield washer ano. May oil sila pero walang ano. Ayan, kokonti lang laman ang cart namin. Wala naman kasi masyadong kailangan talaga eh. May mga deal sa karne na kaso di naman natin wala din ng karne. Ang kapal ng hiwa, tsaka hindi kami masyadong gano'ng karaming karne. Parang pag inihaw mo yun. Meron pa. Kuha na rin kaya ako. May sabon pa naman pero kuha na. Total, hindi naman masisira yun. Ito. Ay, ito ata yun. Ito, kg. 26. Ano to? 120, 152. Matax. Let's go. Tumingin kami sa mga chips dun. Wala yung mga binibili namin chips. Sabi ko bakit wala? Pupunta daw kasi ko kaya wala. Cereal na lang.
Cereal. Olive oil. Ubus na yung olive oil. Gusto ba? So, yan. Yan ang aming napamili. Olive oil, Raisin Bran na cereal, Frosted Flakes, sabon, pang backup lang, pang laba. Ito yung mga nabili ko na ano. Regalo niya sa akin. Tommy sweatshirt. Tapos skirts. Pambahay. Tapos yung pants. At $12.99. Mostly mga naka-sale to eh. Discounted. Tsaka yung Benetton na t-shirt. May blue rin tong Benetton eh. Dark blue. Kaya lang wala ng size. Tapos syempre yan. Bumili kami ng hotdog pang merienda. Tapos donut. Tsaka itong nuts na natin seed na brittle. Sarap to eh. Tapos ravioli para sauce na lang ang gagawin. Almond butter. Tsaka ito. Masarap daw to eh. Yung honey roasted na nut mix. Dinadala ng katrabaho ni Habi sa work. Wow, masarap kasi may cashew, may pecan, may pistachio. Yan na yun. Yeah. Yan. So, ito pala yung regalo nung magkuya. Surprise! Sakto daw pag nag-bike at saka pag nag-hike. Windbreaker. Ganda, no? Columbia. Sakto. Kompleto na dir. Bili mo ako Mag-hike ng na. pants, bili mo ako ng skirts. Pakalera, puro pang summer na. Panggala. Thank you sa parigalo. Yeah. Kulang pa yan, syempre. Sa Sobra-sobra na. mga ginagawa mo para sa amin. Happy na ako dyan. Ayun o. Ano yung ginigisa mo? Ha? Wala, ewan ko. Tigalo lang ako dito. Mushroom at saka onion para sa steak. Di ba lalagyan ng steak spice ka? Nalagyan ko na. Ano lagyan na yan? Pwede na mag-asawa Ayan, din. ayan. Burado na yan. Nakakulong ako niyan eh. Nakakulong ako, binubuga ko ng 3. Kasi tatatoy namin yung mukha namin sa taon. Utot mo. Ayan eh. Huh? Naloko kami ha. Pinapractice na eh. Aba. Pwede. Pag tumapon Luwa lahat pa yan. Pagkanan yan, mas matindi yan. Sige nga. Baka pagkala niya, punta lahat sa labas yan. Sila dyan. Ang naman, hihiwain ko na naman yan. Yan. Yan na yung pagkain niyan. Steak, yung mais, inihaw ko, tsaka nag-roast ako ng potato. Okay ba? Yan ang kanyang niluto. Mushroom. Hindi nga niluto eh. Halo lang pala. Hindi nga ako naghiwa nun eh. Napadaan lang ako. Tinesting ko lang yung Skills niya. paghahalo. Skills? Anong skills? Wala akong skills dun. Naloko mo ah. Magandang gabi guys. Good evening. Ayan. Bina. From dumating siya, natulog. Matulog sa matulog eh. Kaya din kami naghapunan, nung kanan namin. Kumain kami yung dala lang ni Jonas. Ay, taho na gawa ni Jonas. Okay din eh. Medyo ano lang, kumbaga, yung hindi ganun kanin lasa ng soya. Pero, Pero yung texture niya. nakuha niya yung texture. Tsaka syempre, di ba alam niyo naman yung taho, dinadala nung Arnibal yun, tsaka nung ano eh, Sagoy. So, yun. Doon bumawi. Luto Ayos kasi din, dito si Emma. So, magbabakasyon ng Pinas. Kailan? Si Itong Emma? Friday. Atong Friday na? Babakasyon ng Pinas, kaya nagkita man sa, na-disno kanina, nagluto ng burger steak at saka ng taho. Wow. Sabi ko kay Jonas, nagluluto ka na eh. Sabi ko, sige, next time ikaw na magluto. Baka si mami, mahirap na kasi ayaw niya magluto. Baka daw hindi ko magustuhan. Okay din naman. Experiment. Tama rin niya, matuto sila.
Kanina nga sabi ko, kasi napagkukwentuhan nga yung, di ba bumukod na sila Iban? Hmm. Kayo, kako kailan? Mga 2 years pa, 3 years. Pero matagal pa daw. Sabi ko, paano si Jermaine? Kasama nila. Baka sumama sa iyo. Sabi ni Emma, yung kapatid ko din po eh. Pucha. Sasama lang. Sama-sama sila. Sabi ko nga, huwag kayong magdadali. Sabi ko, kung darating man sa point na mag-aasawa kayo or ano, kasi syempre gusto ng kasal muna, di ba? Dito sa bahay, pwede naman kayo. Sabi ni Jonas, lilipat kami, mami, doon sa basement. Papagawa to nila yung basement. Madali naman Sabi yun. ko lang problema doon. Kasi huwag kayong magadali. Kailangan kung kayo, mag-ipon kayo pang down payment ng sarili nyo. Open naman kami doon eh. Hindi, tsaka ang tagal na rin talaga ni Emma tsaka ni Jonas eh. Ilang taon na sila. First girlfriend ni Jonas. Si Jeremy naman, sidekick ni Jonas yun. Kaya ganun din yung kapatid. Yung kapatid ni Emma, ganun din. As in, halos magkaidara si Jeremy at saka yung kapatid. Sidekick din. Sidekick din yun. Kaya minsan lumalabas silang 4 magkakasama. Pero hindi sila. Ay, hindi. Ay, naka. Pero parehong babae sila Jonas, parang Parang lalaki. lalaki. Iisipin mo, magkaka-partner pagka Pero, Nakakatuwa lang eh. Kaya lang, parang pag minsan ay nakikita mo, parang tumatanda na talaga sabi nga namin, dalawa na lang tayo rito. Kaya tawa ko na sinabi niya sa basement, pwede naman ka ako. Sa amin naman ka ako, walang problema yun. Oo. Wala akong problema yun. Sa basement. Oo. Hindi naman tayo kagaya ng mga, mga puti na, or mga ibang lahi na. Hanggat maaari, sige na, 18 ka na, umalis ka na. Sa amin kasi, mas gusto namin makaipon sila para pag dumating yung point na bubuo na sila pamilya tsaka mag-move out, yung ready sila. Ready na talaga. Tsaka kami naman kasi, alam niyo naman, di ba, wala naman kaming pamilya rito. Kami-kami lang. Kami-kami lang. So, yun ang aming, kumbaga, gusto pa rin namin mag-i-intact yung family namin kahit magkaapo kami dyan, di ba? Wala kaming, hindi namin okay, wag kayo maingay, ganyan, wag kayong magulo rito. Okay lang. Sanay kami sa ganun. Kasi sa Pilipinas, ganun din naman eh. Ganun din kami lumaki, di ba? Yung mga pamilya hanggat maaari, sama-sama, isang compound, o kaya magkakapit bahay. Di rin yun sa amin sa Roca nun, yung bahay namin, tas nakapalibot doon, puro pininsan namin. Kaya pagka kita-kita lang, masaya. Dito wala kaming ganun. Kaya kami lang talaga. Biro mo, Pasko, bagong taon, bubuksan mo yung mga gate nyo. Bukas lang, magkakatapatan kayo. Tapos mga kapitbahay, parang kamag-anak mo na rin. Hati-hati sa handaan. Yun lang, nakakamiss kasi habang tumatagal ka, habang tumatanda ka, unti-unti nakikita mo isa-isa silang nawawala, ganyan. Lumilit yung circle ng family. Circle ng family dahil siyempre tumatanda na, nagkakamatay na yung iba. Tapos yung mga new generation pa ngayon, parang hindi sila yung Hindi magang sila- mag-asawa, parang focus nila is pag nag-30 or 30 something. Tapos dahil nga sa hirap ng buhay, yung iba gusto isang anak lang. May mga iba nga ayaw naman mag-anak. So medyo kumbaga kumukonte yung pamilya. Parang yung iba nga, parang ayaw na mag-asawa kasi nalilibang na masyado, ganyan, sa mga kung ano. Yung iba naman sa hirap ng buhay, naiisip nila na huwag na tayo magpamilya. Mag-live-in na lang tayo, parang gano'n, di ba? Iba ganun. Pero iba kasi pag may pamilya kayo, tapos may mga dalawang anak kayo, masaya eh. Tama lumalaki. Masaya yung yung pamilya. Kumbaga, kaya nga tayo nandito eh, para sa kanila, di ba? para sa kanila. Para kumbaga mag-set foot kayo dito sa Canada. Tapos dito na sila Kapamilya. Yun yung main goal namin. Kaya kami nagpursige rin talaga makapag-abroad at makapagtrabaho. At matira dito. Kasi yun ang namin. Focus para sa kanila. Actually, itong vlog namin na to, layo na dun sa isa na, yung unang part ng vlog. Kasi, nag-busy sa trabaho. After nung Costco namin, ngayon na lang uli naka-vlog kasi, pang umaga rin pumapasok. Sunod-sunod kami nung nakaraan nung last Friday, Saturday, Sunday. Puro gala.
Dahil Mother's Day, tapos huli nga namin Nag-bike Costco, nga. tapos no Friday dumalaw naman kami kay Ate Carol, di ba? Ayun nga, napakwento. Napakwento kami kay Ate Carol tungkol doon sa kanyang surgery at saka sa hirap ng pinagdaanan niya, di ba? Gusto na nga daw niya sumuko. Pero mas may nagpahirap pa eh. Mas nagpabigat pa nung Pero experience niya. before doon sa pahirap, ibig sabihin, nakaraos siya. Doon sa successful surgery. Without paying any cent doon sa walang hospital. binayaran. Talagang- Yun yung kagandahan talaga dito sa Alberta o sa Canada. Kasi 1 week na siya mahigit, pero wala siyang binayaran. Wala siyang bayaran. Andun pa siya actually. Hindi pa na Minomonitor pa rin kasi sobrang manas ng paa niya, ng mga Tsaka hirap pa talaga. So Mahirap. magto 2 weeks na siya ron. Actually. Nag-accumulate yung lungs niya ng Tubig. Parang ilang araw pa lang nung tinanggal yung tubo doon para sa drain sa lungs sa niya. lungs niya. So dami, tapos nagkaroon pa ng blood transfusion. Mahirap yung pinagdaanan niya, at the same time meron din naman nakita namin yung success nung surgery, at nakita kong yung kagandahan ng health care dito sa Canada, di ba? Kasi kung tutuusin mo, magkano yun? Mahal yun. Tapos lalo ganun kakatagal sa kwarto, di ba? Sa atin Yung yun, buwan yun. recovery, hindi basta-basta yun. Dito, nakapile na siya ng beforehand pa, before pa ng surgery, no? Nung leave niya. So, kahit pa paano, di ba? May suporta. May makukuha yun kasi may EI. So, file mo yun EI. May makukuha kang regular. Yung EI kasi, ano yun eh? Ano yung ibig sabihin nun? Employment insurance. So, pag nawalan ka ng trabaho or nagkaroon ka ng medical emergency na hindi ka makakapasok. File mo lang yun. Basta may medical sila sa records. Ipapras nila yun. Hindi nga lang right away. Parang 2 weeks din ata ang process. Pero at least may asahan ka. Asahan ka at meron naka-ready para sa'yo. Dahil kasi kasama yun doon sa sa binabayaran natin sa taxes. Actually, isa sa binabawas yun. Kaya pag may mga pagkakataon ganun, gamitin. Lalo ganyan na 3 months to 4 months ang magiging bakasyon niya. Siyempre, hindi basta-basta yun. Nakakawang at parang gusto niya bumigay. Kaya sabi ko sa kanya, nakalagpas ka na doon sa Sa mahirap. Sa mahirap po. Bakit ngayon ka pa bibitaw? Tsaka baga yung 1 week mo na nalampasan mo na yung 1 week na hirap. I-stretch mo, makakaya yan, makaka-recover. Makaka-recover naman yan. Kaya lang, ito yung yung isa doon sa pinaka nakakainis. Bad experience niya na na-share niya sa amin na sobrang na-frustrate siya doon sa share din namin sa inyo kasi sana wag naman nating ganunin yung mga Como libre yung tao, alam niyo libre, pero yung mga taong nasa ospital na sinasabing libre. Hindi talaga libre kasi talaga binabawas libre, sa tax yan eh. Kasi binabayaran din natin yan unti-unti sa tax eh. So, yung tax natin, kung dumating man, mas maganda kung hindi mo magagamit yung ganung di ba? Hindi naman natin ginusto na magkaroon ka ng open heart, di ba? Totoo. So, nandoon yung tao, syempre may sakit. Ikaw naman, nagtatrabaho ka sa ospital. Kasi ito is may staff nung hospital na nagtatrabaho na pinapasweldo ng hospital na nanggagaling sa gobyerno. Trabaho niya, ginagawa niya, trabaho niya yun. Trabaho niya. Ang pangit pa ron, kapwa natin Pilipino. Yung ibang lahi na... Masaya nga siya actually, nung una eh. Kasi sabi niya, uy, nice. Parang gano'n eh. Kumbaga, komportable siya kasi Pilipino. Yung communication nyo, dahil both Pilipino kayo, na kumbaga, masasabi niya lahat ng niya, gusto niya. Hindi naman niya inuutusan. Kumbaga, patulong naman. Ganyan. Kasi hindi ka makamove eh. Dahil biyak talagang ganun dito eh. Binuksan yung ribs mo eh. Parang nabagsak yung yung gamit. Kasi may dala siyang sa unang niya, paglabas ng ICU, nasa ward siya, kumbaga may mga kasalo, kasakahati sa room. So, parang may division lang. So, maliit yung space. Dahil nga, syempre, ang daming pasyente sa hospital. So, maliit yung space. So, may dala siyang maleta at saka may bag. Kasi nga naman,
kailangan mo yun eh. Dahil ang tagal mong mag-i-stay doon. So, kailangan dala mo na lahat ng gamit. expected niya na mga 2 weeks din talaga eh. No? Oo. So, syempre, kaos pasyente, pag nagbaba ng pagkain doon, o may nagdala ng kung ano, nakalapag yun doon. Hindi mo naman siya intindihin, ay, imisin ko to kasi baka Ay, magalit. hindi nga eh, bagong Kasi opera bagong opera ka. Tapos may mag-assist sa'yo, Pilipino, na alam mong masalagang kasi kalahi natin. Hindi, mas parang ano siya eh, parang minaliit pa eh. Kaya nakakainis nga din eh. Nakakainis talaga. Kasi sabi, ano ang mga words na sinabi niya? Ang words niya, ba naman to? Ang kalat. Tsaka ba't ang dami mo dalang gamit? Sabi sa kanya ganun. Wala ka naman sa Pilipinas. Hindi mo na kailangan ganyan karaming gamit. Eh kung gusto ng tao yun, eh bakit mo, ano, syempre, andun yung personal gamit niya, dala niya yung laptop niya, dala niya. Kumbaga, alam mong tatagal ka sa ospital, so dalhin mo. Tapos pati yung kama, kasi yung kama niya, may nakalagay siya na pang CPAP niya sa bed niya dahil naka ano siya eh. Nagsisipap kasi siya para makatulog ng maayos eh. Tapos meron siya yung isang bag niya doon, nandun din sa may pana ng bed. Actually, nakita namin yung bag eh. Yung isa ganyan lang eh. Maliit lang, at saka maliit Parang na. ganito, dalawang unan, yung pinakamalaki. Parang isa't kalahati nga lang eh. Ganyan. Ganyan. Tapos yung isa, parang handbag. handbag. Tapos yung CPAP bag. Tapos nahulog yung bag niya. So, pinaano niya na, pwede ba pakipulot? Pakibalik. Ba naman yan kasi, sabi niya, dami mong gamit. Doon siya ginano. Parang naano siya, siyempre yung tao, dumadaan sa sakit. Diba? Nagpapagaling. Andun yung, ang hirap eh, pag nadaan ka sa surgery. Nandun yung awa mo sa sarili mo, nandun yung... Kumbaga, feeling mo helpless ka eh. Helpless. Kahit gusto mong gumawa, wala kang magawa. Kasi nga, siyempre, bagong surgery ka. Nakaupo lang siya doon sa parang... Tapos sasabihan ka ng kapwa mo ng gano'n. Tapos sabi niya, ano ba yung bed mo? Sabi niya, gulo. Ayos na natin. In a way pa na hindi man lang na, uy, ayusin na, tulungan kita, ano kailangan mo? Dapat ganun, di ba? Kasi trabaho mo yun eh. Kaya sa sobrang frustration ni Ate Carol, naiyak siya. Naiyak siya doon sa sitwasyon niya. Kasi wala kang magawa eh, di ba? So, ginawa niya, nireklamo niya doon sa nurse. Ang isa pa doon, may edad na. Yung yung healthcare, HCA. Healthcare aid. Healthcare aid niya. Kaya nga kayo, healthcare aid. Doon pa lang sa... Salita eh. Sa word by word nung HCA, yung meaning pa lang. I-aid mo yung yung mga pasyente. Sabihin mo na may masama ang alam mo sa trabaho at marami kang ginagawa. Maging pasensyoso ka kasi trabaho mo yun eh. Kailangan ng pasyente ng support mo. So, ibigay mo yung nararapat. Kasi hindi naman nila hingi ng tulong nyo kung hindi kailangan. So, kahit kami parang nainis kami nung kwento ni Ate. Kaya nga, sabi namin, share natin kasi para maging aware din yung mga mapupunta sa hospital na so, meron kayong may rights kayo na magreklamo. May rights kayo magreklamo. Kaya nareklamo niya. Kaya actually, naging blessing in disguise na lang, nailipat siya sa private room. Sa private room. Sa solo niya na yung kwarto. Kasi nga, yung Pilipina na head nurse yata yun or what, siyang nag-push na mapunta siya sa sabi nung nurse room. Talaga na, I think she need her own space. Sabi sa kanya, sabi nung Kasi talaga nakita niya yung frustration. Nagkukwento nga lang sa amin si ate, talagang siya. Sabi nga namin. Nararamdaman namin yung kahit hirap. Kahit kami nainis. Ang hirap nun. Huwag naman sana ang ganun. Kasi, hindi ko mo kapwa mo Pilipino is gaganunin mo na. Oo. Hindi ko mo ikaw yung nasa taas ngayon dahil syempre helpless yung isa. Diba? Gaganunin mo. Yung mga words natin nakakasakit din yan syempre lalo ni parang espada yung dila natin eh. Tsaka kumbaga, magano ka man lang, yung ano ba naman magsabi ka na, good morning, kamusta ka na kabayan? Ano kailangan mo? Hindi, yung lang. Last time na na-operahan siya, di ba? Yung Pilipina na HCA doon. Ang bait niya eh. Sabi niya, gusto yung kape? Gusto yung Biruin mo, 7 yung hawak niyang pasyente sa isang ward doon. Palipat-lipat siya. Pero hindi mo makitaan na nakasimangot. Mabait talaga. Yun yung kasi talaga sasaludo ka sa kanya, sa kanya eh. Kasi kahit gaano kapagod eh. Diba? Pero yung ganun, maiirita ka eh. Parang, kung sa akin nangyari yun, ay nako, hindi lang sa ganun ako magreklamo. Dahil pwede mong parating talaga sa yun eh. Ano yun? Pwede ireklamo talaga siya unprofessional masyado. Unprofessional yun.
Lalo heart surgery yung Kung ginawa napapanood sa... mo man to, nako, magbago-bago ka na at makakatapat ka ng maganda-ganda. Kasi heart surgery yun. So yung ang hirap doon, emotional ka pa. Alam mo yung pagod ka, hindi ka nakapagpahinga ng maayos dahil wala ka nga maayos na pwesto sa gaganunin ka. Buti sana kung maayos yung pananalita niya eh. Parang galit pa eh. Para siya pa yung galit eh. Ikaw kaya operahan, ako maglilinis ang ginagawa mo, ako diba? gagawa niyan. Tingnan ko Ano kung mo sabihin na gano'n? Kasi pasyente yun, hindi naman nagpunta yun para magligpit ng gamit eh, di ba? Pasyente yun. wag naman sana tayong ganun sa kapwa natin kasi syempre, ano rin yun eh, may pinagdadaanan. Hindi natin alam yung mga bawat saloobin ng kaharap natin, di ba? Tulungan natin kasi yun ang ano eh, yun yung trabaho natin. Gawin natin ng maayos. Ako minsan na nagiging mainitin na yung ulo ko lalo na sa trabaho. Nasa lugar naman. Pero dumarating do sa point na pag uwi mo parang Wala ka sa mood. Hindi, yung ano, naisip mo na parang nakukonsensya ka doon sa ginawa mo or nasabi mo or ano. The next day, parang gagawin mo lahat para makaano ka naman doon sa taong nagawan mo ng ganun or syempre, pag nagdasal ka sa gabi, hingi mo ng kapatawaran, di ba? Yung nagawa mo. Kaya huwag tayo magsasalita ng basta-basta hanggat hindi tayo sigurado. Medyo kung wala ka sa mood that day, ating, medyo ano na lang. Oo, kasi pwede mo ikatanggal yun eh. Higang malalim ka na lang. Pero wag mong gagawin pasyente kasi kawawa, nakakaawa. Sobrang helpless. Ay, na-share lang naman namin kasi, kasi kahit kami nakaka-frustrate na-frustrate eh. Ako sinuwerte ko kasi kahit pa paano yung mga nurse no na nagano sa akin, tsaka HA. Yung isang akala natin Pilipina kasi sobrang bait sa'yo, no? Yung puro tato. Yung pala, ano siya? Indonesian. Indonesian. Pero mukhang Pinay na Pinay. Pinay na Pinay siya eh. Tsaka ito ano, lahat talaga sinasikaso. Kaya wala akong masabi. Kaya sana, wag nang maulit kay ate kasi kailangan niyang gumaling. Oo. Hindi ko mo libre yung mga pasyente niyo dun. Pwede mo nang ganun yun, di ba? May mga ano yan eh, may mga karapatan yan. Kung sa kanya gawin yun. Yun na lang eh, tanongin mo sarili mo, kung sa'yo gawin yan. Matutuwa ka Ano ba? mararamdaman mo, di ba? Lalo't wala ka magawa. Ay, nako. Naikwento lang naman namin. Pagpasensya nyo na kasi minsan yung mga ganun kailangan i-share para maging Aware yung tao. lalo pag pupunta kayo. Meron kayong rights na magreklamo. May rights talaga tayo na hindi ko mo libre tayo sa... Kasi yung sa ospital, hindi mo sabing libre kasi binabayaran natin sa tax yan. Pero as pasyente, syempre, kahit ikaw pasyente, ako noon, nakikiusap ka pag may kailangan, di ba? Oh, please, pwede ba ganito, ganyan? Ang nakakabuisit dun, kapwa mo pa Pilipino yung gaganon sa'yo. Hindi, pwede mo pa maintindihan kung kung ibang lahi eh. Pero kapwa mo, na-expect mo masaalagaan ka kasi, mas makakapag-communicate mas kayo mabuti. maunawaan ka. Ay, nako. So, yun lang naman guys, na banggit lang. Sana hindi mangyari sa kahit sino sa atin uli kasi hindi maganda. Hindi maganda. So, paano guys? Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye. Bye.